Dito yung unang nag-viral na video ko. Nakakuha yon ng 800,000 views at 100,000 na likes. Dito yun sa Lolo T. Kaya naisipan ko na dito ko rin gagawin yung episode 1 ng Spacewide More Life to All. Nakailang, siguro pangatlong episode 1 ko na to. Wala napuputol. Pero eto, sigurado na. Spacewide pa rin naman siya. Sadyang kinokolekta ko lang yung mga pieces niya hanggang sa nabuo ko na. At nakapag-decide na ako ngayon na buo na siya. Gusto kong pag-usapan sa episode 1 yung foundation. Ito kasi yung pinakamahalaga eh. Kasi this is a lifetime work talaga. Buong buhay na to na tatrabahuhin, ikakalat natin yung mensahe, mag-i-inspire ng mga tao, mag-educate, magpo-provide ng products and services. Malawak to, malawak na malawak itong Spacewide More Life to All. Pangalan pa lang niya Spacewide. Kasing lawak ng universe. Yun ang ibig sabihin ng Spacewide. Para siyang worldwide. 'Di ba ang ibig sabihin ng worldwide? Buong mundo. Ito, buong kalawakan, Spacewide. Darating at darating naman tayo dun sa panahon na yun Meron na nga tayong mga spaceship, 'di ba? Nabisita na natin yung Mars, nabisita na natin yung Moon. At it's a matter of time, effort, dedication para maging multiplanetary species na tayo. At pag nangyari yun, bagay na yung pangalang Spacewide More Life to All. Bakit ba siya pwede na pangbuong kalawakan? Kasi ang layunin ng Spacewide ay magbigay kulay sa lahat ng buhay, tao, hayop, buong mundo, buong kalawakan, kalikasan. Kaya, 'di ba? Pwede siya. At eto yung tatlong values na gagamitin natin para makapagbigay ng kulay sa buhay ng lahat. Una dito yung love, pagmamahal. Sa personal level, ito yung mahal mo yung sarili mo. Yung totoong pagmamahal yung long term effect niya mabuti sa katawan mo. Ano ba yung mga bagay na yun? Una, exercise. Alam naman nating lahat na ang katawan natin kapag hindi ginagamit, humihina. Kaya mahalaga na nag-exercise ka, nag-stretching, kilos-kilos, galaw-galaw, 'di ba? At para maging productive ang buhay mo. Kasi yun naman talaga Kung gusto mo libutin yung buong mundo, kailangan mong pagdaanan yung mga lugar kung saan kailangan mo lakarin, kailangan mong akyatin, kailangan mong dumapa, kailangan mong madaming kailangan. At ang pinakaunang kailangan doon ay yung katawan natin. Kailangan capable yung katawan natin para i-execute yung mga bagay na kailangan natin gawin. Kaya ganun kahalaga ang exercise. Kasi kapag hindi ka nag-exercise, 'di ba? Simpleng lakad, pagod ka na. Naiinis ka na kasi kailangan mong maglakad. Anong klaseng buhay 'yun? Ewan ko. Pero ako gusto ko ibutin ang mundo. Kaya hinahanda ko yung sarili ko sa kahit na anong dapat gawin. Kailangan ko tumakbo, kaya ko. Kailangan kong dumapa, kaya ko. Kahit ano yan, kakayanin ko. Kasi nga, pinrepare ko yung sarili ko na maging capable para gawin yun. Una na yun sa pagmamahal. Pagmamahal sa sarili. Pagmamahal din sa isip. Sa isip. Kailangan sa sobrang mahal mo yung sarili mo, hindi ka nag-iisip ng masama para sa sarili mo. Lagi mong iisipin yung kabutihan. Isipin mo na papagandahin mo yung buhay mo. Isipin mo na papalakasin mo yung katawan mo. Isipin mo na papagalingin mo yung utak mo by
learning and being open to everything. Isa sa mga papayo ko para gumaling ang isipan nyo ay matuto kayo na makinig. Kasi pag nakinig kayo, lahat ng bagay ay parang teacher. Simpleng mga salita, ma-analyze nyo at mailalagay nyo sa buhay nyo. Mabibigyan nyo ng kulay, mabibigyan nyo ng meaning, mabibigyan nyo ng ano bang dahilan kung bakit kayo narinig, bakit nga sinabi sa akin yun. Tsaka kapag open ka kasi, alam naman natin na maraming pagkakamali sa buhay. Ganun talaga eh, simula bata pa lang, nadadapa tayo, di ba pagkakamali yun? Pero sumusubok tayo ng sumusubok hanggang sa matuto na tayong maglakad. At ganun din sa buhay, paiba-iba nga lang ng kamalian, pero kayang itama, lalo na kung maririnig mo yung mga payo kung paano mo maitatama yung mga bagay-bagay. Meron kasing mga tao dyan na kapag sinabihan mo na ganito dapat yan, mali ang ginagawa mo, ang react nila ay huwag mo ang pakialaman yung buhay ko to. O di kaya, edi ikaw na perpekto, ikaw na magaling. O di kaya, puro mali ko na lang nakikita mo. Hindi naman sa ganun eh. Kaya nakikita yung mga mali kasi dapat itama. Pero dapat din naman tayo na maging appreciative sa mga tama. Magbigay tayo ng compliments. Wow, ang galing mo. Aba, ayos ang gawa mo ah. Aba, tama yung gawa mo ah. Huwag lang talaga yung puro mali. Iyon ang nagiging dahilan kung bakit parang ang hirap-hirap tanggapin ng mga mali. Kasi hindi tayo nakakatanggap ng compliments sa mga bagay na ginawa natin. Kasi kung pagmamahal, sa pagmamahal pa rin to ah. Kung pagmamahal talaga ang pinapairal natin, maging extra effort na tayo. Kung pagmamahal na lang din ang ipapakita mo, ibigay mo na ng todo-todo, 'di ba? Sabihan mo na yung mahal mo ng I love you so much, mahal na mahal kita. Ikaw ang pinakamahalagang tao sa buhay ko, aalagaan kita ng maayos, bibigay ko sa iyo ang mundo, lahat ng pagmamahal ko para sa iyo. Ganong klaseng pagmamahal. Yun ang napakasarap na matanggap. Kasi minsan nakukornihan tayo pagka pagmamahal eh, di ba? Para bang nakaka-cringe, ganun. Pero nung naranasan ko na makaramdam ng totoong pagmamahal, grabe. Napakasarap, napakasaya, napakaliwanag ng buhay. Yung talagang nanaisin mo na mabuhay araw-araw kasi gusto mong maramdaman ulit yung pagmamahal na yun at nararamdaman mo siya. Ganon kahalaga na iparamdam natin sa mga mahalagang tao yung pagmamahal natin. Tsaka ang isa pa na misconception sa pagmamahal ay dapat nararamdaman natin. Hindi eh. Bago ko naramdaman yung pagmamahal na yon, ako muna yung nagmahal ng sobra. Inayos ko muna yung sarili ko, minahal ko. Dati ang taba ako, 100 kilos ako. Akala ko mahal ko yung sarili ko kasi kung anong maisipan ko, gagawin ko. Gusto ko na ganyan. Kala ko tinitreat ko yung sarili ko. Pero ang totoo pala, yung long term na nangyayari, nakakapahamak pala ng sarili. Sa 27 years old ko, meron na akong bato sa abdo. Ganun ko kamahal yung sarili ko. Di ba? Kain dito, kain dyan, tunganga dito, tamad dyan. Kala ko, pagmamahal eh. Ngayon, nung naranasan ko yung sakit, natutunan ko na mali pala. Kaya lahat ng sakit, nagiging lesson din talaga siya eh. Nagiging stepping stone siya para malaman natin na mali yung ginagawa natin at maitatama natin.
Pero, syempre, bago mo maitama, kailangan gusto mo munang itama at naiintindihan mo na dapat itama. Dami ng information sa mundo. Kung gusto mo matutunan ng isang bagay, mag-online ka lang, i-search mo paano gumutin ang bato sa apdo. Lalabas na yun kung ano-ano. Pero eto lang ang isang maipapayo ko. Hindi ka magkakasakit kung inaalagaan mong mabuti ang sarili mo. Yun lang ang talagang sagot doon. Kasi kahit na anong klaseng gamot yan inumin mo para sa bato sa apdo, kung hindi mo naman binabago yung naging dahilan kung bakit ka nagkaroon ng bato sa apdo, patuloy lang nalalalayan. Parang ganito, sumakit, di ba? Tapos sabi doon, uminom ka ng pampawala ng sakit. Then nawala na yung sakit. Okay na. Ang saya-saya, hindi na masakit. Kain na ulit. Kailangan natin makita yung long term. At isipin natin na nakaka-apekto siya sa mga tao sa paligid natin. Lalo na kung gusto mo mag-anak. Kung hindi ka healthy, malaki yung chance na hindi rin healthy yung magiging anak mo. Kasi unang-una, yung genes mo nung nabuo yung anak, 'di ba? Alam naman natin kung paano 'yon. Yung moment na 'yon, kung ano yung pangangatawan mo, 'yon ang magiging genes nung sperm mo. At lalabas yung bata na dahil nga 9 months pa yun, di ba? Tapos lifestyle nyo hindi nyo pa binabago. Yung nutrients na makukuha ng anak nyo puro nakakasira. Paglabas, ewan natin, pero malaki yung chance na dahil nga negative yung ini-intake natin, negative yung magiging impact nun. Kaya ganoon katindi ang impact ng sarili natin. Talagang damay-damay yan. Kaya ang unang paraan para maitama natin ang buhay natin ay sa sarili natin. Itama natin yung pag-aalaga sa sarili natin, tulad nga ng exercise, tamang pagkain, pagbabasa, at mabuting pakikisama, mabuting pag-iisip. Yun ang 5 na kailangan nating ayusin para umayos ang sarili natin. Isipin nyo na etong habit ba na ito, after 10 years, ano ang magiging resulta ko? Tulad na ito, kung ako nag-exercise at nag-decide ako na mag-exercise araw-araw for the next 10 years or lifetime, kasi nga it's a habit ang habit mahirap tanggalin yan, good or bad mahirap tanggalin. So nag-decide ka, exercise mo ay magiging habit mo. Try mong i-visualize ang mangyayari sa'yo 10 years. Ano ba yung mga effects ng exercise? Syempre meron ding mga tamang proper way to exercise, di ba? Kung mali din yung pag-exercise mo, may iba din yung trajectory ng 10 years mo. It's either magiging malakas ka or mahina ka. Kaya dapat laging tama. Yun, exercise. Tamang exercise Laging tama lang tayo dito sa Space Wide More Life to All. Yung tama lang lagi. Tamang exercise. Alam natin na pag tama yung exercise mo, lalakas yung katawan mo, magkakaroon ka ng muscles, may stretch, magiging flexible, magiging capable ka to do many things sa sarili mo. Kaya mo mag-climb, mag-walk, mag-run, mag-sprint, buhatin yung sarili mo, pull-ups, muscle ups, and ano magiging epekto nun sa life mo. Pagka may mga activities, like lahat naman ng activities kasi kailangan ng katawan kailangan mo magluto, nakatayo ka, tapos magtotos-tos ka, ganyan, flip ka, naaya ka mag sports, diba, kikilos ka, gano'n, naaya ka mag beach, lalakad kayo doon, magsiswim kayo, naaya ka mag hike, akit kayo bundok,
di ba? Lahat ng meaningful events sa buhay natin kailangan ng physical effort. Kaya yun ang kahalagahan ng maayos na well-being. Buo yan buo yan. Katawan, kalusugan. Katawan kasi natin to do the worldly things. Tawagin ko siyang worldly things kasi yan oh. Diba? Yan oh. Pagka ginawa mo yan, kailangan yan ng physical effort to build these things. Yung mga nakikita ng mata natin, yan. Yan yung worldly things na nagagawa ng katawan natin. Yung sa food naman, it's a spiritual thing. Kapag maayos ang pangangatawan mo, yung internal body mo, maayos yung food mo, ganun. It is a spiritual thing. Kasi nga sa Bible nga, 'di ba, na banggit yung fasting. Kaya lahat ng tinitake mo na kung ano-ano, good or bad, ay makakaapekto sa spiritual mo. Ganito. 'Di ba? Naranasan ko kasi maging mataba at saka maging fit. Ngayon medyo fit na ako eh. Tapos nung high school ako, fit talaga ako. Active talaga ako. Nagvo-volleyball ako, nagji-gym ako. Kaya naranasan ko na pareho. Maging obese and maging fit. At napansin ko nung obese ako, madali talagang mainis eh. Laging ang pangit ng mga thoughts mo kasi unang-una, pag may kailangan kang gawin, ba yan? Kilos na naman. Ikaw na nga dyan. Diba? O, edi ano magiging effect nun? Una, ikaw, nainis ka na, then naapektuhan na yung sarili mo. Pangalawa, naapektuhan pa yung kasama mo kasi sabi mo, ikaw na nga dyan. Tapos ang pangit pa ng mood mo, ang pangit ng energy mo, ang pangit ng aura mo. Kaya yun yung spiritual. Kaya siya na-connecta sa pagiging spiritual thing, yung mga food. Pero kapag maayos ang kain mo, sobrang gaan ng buhay. Alam niyo yun, ako ngayon ang gaan ng buhay ko. Parang kung kailangan may gawin ako, ang saya-saya ko, sige gagawin ko yan. Tulad na ito, napunta ako dito, kailangan ko maglakad ng mga 5 kilometers, alas 2 ngayon ng tanghali O di ba? Maganda naman yung vibes ko, hindi ako nagreklamo, nag-enjoy lang ako sa paglalakad. Hindi siya physically exhausting kasi malakas na yung katawan ko. Tsaka alam ko nga na every effort, every physical effort adds to my strength. Yun talaga yun. Kaya maganda yung mood ko. At pag maganda yung mood mo, makikita yan ng mga tao sa paligid mo. I-smilean mo sila. Ang aliwalas ng itsura mo kasi tulad yan, oh. Diba? Kung hindi ko inalagaan ang sarili ko, baka sobrang dami ko pa rin tigyawat. Nagkaroon na ng mga marka eh. Oh, kasi nung bata ako, hindi ko inaayos eh. Pero, overall, masaya naman ako. Ganyan talaga eh. Kailangan mong pagdaanan ng mga masalimuot para maintindihan mo yung kahalagahan ng maginhawang buhay. Pero para sa mga pili lang yan. Naniniwala ako na pwedeng maging maginhawa ang buhay simula pagkabata hanggang pagtanda. Naniniwala ako na pwede yun. Kaya ayun, yun yung pagmamahal. Pagmamahal sa sarili. Tapos, connect-connecta na yan. Pati yung pagmamahal mo sa ibang tao. At eto pa nga, para malinaw ko lang na ma-explain. Yung pagmamahal ay act of love. Dapat, it's about giving love. Giving love and let God see your love and reward you for your love. Ganun. Hindi, yung iba kasi they expect love from other people, kaya sila nasasaktan, kaya sila hindi makaranas ng pagmamahal kasi ang pagmamahal is about giving. Mahalin mo yan, mahalin mo lahat ng tao. Pagka ginawan ka nila ng kamalian, edi tanggalin mo sila sa buhay mo, tapos mag-focus ka sa pagmamahal mo dun sa mga taong na-appreciate ka. Kasi ganoon naman talaga eh.
ito ang napansin ko sa buhay. Ang universe ay merong sariling sistema para ituro sa iyo ang mga bagay-bagay. Ilang beses na kayo nakarinig na niloko sila, tapos pinatawad, tapos niloko ulit, pinatawad, niloko ulit, pinatawad, niloko ulit, pinatawad, niloko ulit. Walang katapusang cycle ng kapatawaran at pangloloko ulit. Kasi ganito gumagana yan. Ang universe ay bibigyan ka ng mga challenges para maintindihan niya kung ano ba talaga ang gusto mo sa buhay mo. Tulad nun, gusto mo ba ng niloloko ka? Kung hindi, edi wag mo i-tolerate. Kung ano ang tinotolerate mo, yon ang mga ibibigay sa'yo ng universe. Kaya subukan nyo na ganito ang maging sistema nyo. Mag-focus kayo sa kung anong gusto nyo. At ibigay nyo yun sa mga nakapalibot sa inyo. Kunwari, gusto mo makaranas ng pagmamahal. Bigay mo yung pagmamahal. Kung gusto mo ng mga taong mapagmahal, simulan mo sa sarili mo. Simulan mo sa pagbibigay ng pagmamahal. Kasi nga, what you give is what you receive. Yun talaga yun. Kung pagmamahal ang binabato mo sa mundo, pagmamahal ang babalik sa'yo. Same goes sa galit, inis, pagsisinungaling, panloloko, at sa lahat ng negative things. Kung yon ang ginagawa mo sa mga kapwa mo, yun din ang babalik sa'yo. Napakadaling example. Murahin mo yung kakwentuhan mo ngayon. Anong babalik sa'yo? Siyempre mo, murahin ka din yan. May inis pa yan, sasapakin ka yan. Darating pa yan sa sobrang karumal-dumal na pangyayari. Diba? Pero, kung pagmamahal ang ibibigay mo dyan, napakasaya ng magiging interaction nyo. Pero, kung ikaw naman yung taong mapagmahal, tapos minura ka, it's just the universe is looking at you if ito-tolerate mo ba yan o ile-let go mo. Kasi pag tinolerate mo yan, yun ang ibibigay ko sa'yo. Pero pag ni-let go mo, alam ko na ayaw mo niyan. And hindi na kita bibigyan yan. Hindi naman sa one time lang, di ba? Kasi there are many times na masusubok ka eh. Susubukin talaga kung ayaw mo ba talaga niyan. Kumbaga yung iba, isang tanong, ay hindi, ayoko niyan. Pero pag pinangalawanan mo, sige na, okay na nga, di ba? Kaya kailangan maayos yung foundation mo at alam mo kung ano yung mga gusto mo at hindi. Ikaw ang magde-decide nun. Kaya ayun, yun, ganun ko nakikita na kung paano gumagana ang universe. Kaya una, ibigay mo muna kung ano yung gusto mong ma-receive, not the other way around. You don't demand what you don't do, diba? What you don't put out in the world. Hindi pwede yun. Gusto mo ikaw lang yung mahal, tapos ikaw dyan ka lang, chill ka lang dyan, hindi ka nagmamahal, sobrang demanding mo. Hindi pwede yun. Tapos what you tolerate will, kung ano ang tinotolerate mo, yon ang mga bagay na ibibigay sa'yo ng universe. Kung this is a very deep conversation eh. So many examples na pwede ko ibigay eh. Tulad na, di ba, yun nga. Kung gusto mo ng pagmamahal, magmahal ka muna. Kung gusto mong pahalagahan ka, magpahalaga ka muna. Kung gusto mong maging generous yung mga tao sa'yo, maging generous ka muna. Lahat. Kaya nga, kung ano ang gusto mo, yun ang ibigay mo. At babalik sa'yo yun. Pero, hindi yan agad-agad. Susubukan muna, syempre. Kasi kung isang beses ka lang nagbigay, tapos nag-expect ka na agad na lahat ng tao bibigyan ka, hindi ganun nangyayari yun. Kailangan personality mo talaga siya. With love.
with love lahat ng ginagawa mo at bukal sa loob mo. Yun, doon makikita kung yun ka ba talaga. Ayan. Tapos, good intention. Parang na-explain ko na rin lahat, no? Good intention. Yan nga. Kasi nga, kung ano yung binabato mo sa mundo, yun ang babalik sa'yo. Kaya kung maganda ang intention mo sa lahat ng tao, magiging maganda ang intention nila sa'yo. Ganon kahalaga yung good intention. It's a karmic thing, diba? Tapos, parang na-explain ko na rin siya sa love diba? Kaya nga mahalaga yung good intention kasi para yun yung babalik sa'yo. Pangatlo, greatness. Mahalaga to kasi mas masarap mabuhay sa meaningful life. Kung ginagalingan natin kasi, magiging proud yung sarili natin sa atin. Mas mataas ang value mo sa mundo, mas meaningful yung buhay. At ang value, isa na dyan yung kagalingan mo sa craft mo. May iba't iba naman tayong trip May mga gusto na maggamot, may mga gusto na magkarpentero, may mga gusto na maging piloto, may mga gusto maging guro. Mayroong mga taong gusto na makinig lang sa mga kwento, may mga taong gusto magkwento, magbiro. Marami, lahat ng profession, di ba? At kailangan meron kang intention to become great at what you do. Para nag-evolve ka, nag-improve. Kasi sayang naman ang buhay, di ba? 10 years ka na sa craft mo, tapos stuck ka sa same level. Sayang naman yung buhay. Ang greatness naman, it's all about mindset. You tell yourself that you will do great and your whole body will come up with ways to be great. Ganun lang kasimple yung greatness. Tsaka, kung anong maisip mo, gawin mo. Tulad neto, naisip ko na dito yung viral video ko. Kaya baka etong video na to maging viral din, 'di ba? Good intention. Pero I don't expect na mangyayari nga talaga yung maging viral to. Pero ang energy ko wants it to be viral. Pero kung hindi, okay lang. At least ginawa ko kung ano yung naisip ko na best way, 'di ba? At kung ganun yung magiging mindset nyo, kasi nga the universe will test you kung consistent ka ba sa kung anong gusto mo. Kaya kung ganun yung magiging mindset mo at mga execution mo, makikita niya na yun talaga yung pagkatao mo at ire-reward ka na niya. Kaya yun, diba? Ano ang unang kong inisip? Episode 1 ng Space Wide. Paano ko siya magagawa na pinaka the best na kaya ko? Ito lang yung kaya ko pero nasa isip ko, sarap ng merong team na editors, tapos merong kang mga directors. Ang naisip ko talaga parang ano siya it's something na a seed that is planted and then over time it grows na kaya niya nang masakop yung buong universe. Ganon yung na-imagine ko na grand vision ko. Pero hindi ko naman kayang gawin yun Wala pa akong resources. Tapos hindi ko rin tinry na kausapin pa yung mga kaibigan ko na tingin ko makakatulong sa akin. Kaya dito muna ako, 'di ba? Yung sa kung anong kaya ko lang. And then pagka-upload ko na ito, dahil nasabi ko na yon at narinig nila, malay mo, ma-attract ko sila na sila yung mag-message sa akin na, Kaloy, na panood ko yung video mo and na-inspire ako, gusto kong tumulong, paano ba ako makakatulong and something like that, diba? Pero kung wala, edi I'll do my best para magawa ko to hanggang sa may ma-inspire na ako, may ma-attract na ako ng mga tao na willing to help. May isa kasi ako na
realize ang hirap kumatok sa lahat ng pinto. Kaya mas masaya na buksan mo yung pinto mo at gawin mo kung anong gagawin mo, tapos ma-inspire mo yung mga tao, ma-attract mo yung mga tao na willing na tulungan ka. In that way, willing sila, naintindihan nila yung vision mo, at mas magiging maayos yung partnership mo. Pero kailangan mo din na maintindihan na nasa sayo kung paano ang mangyayari sa mga ginagawa mo. Kasi sa panahon ngayon, meron pa din naman talaga na mali yung intensyon Nakahanap sila ng pangsariling interest na magagamit ka. At meron talagang mga taong ganun. Kasi it is the universe testing you kung magaling ka ba. Kung hindi, magagamit ka. Pero kung magaling ka, kaya mo na sila na ma-analyze kung sino yung mga taong totoo at sino yung mga taong may pangsariling interest lang. It's just a test. Wag tanggalin nyo sa isip nyo na porket may gumawa sa inyo ng kamalian, lahat ng tao sa mundo ganun na rin. Ang hirap nun, Brad. Isa lang yung may kasalanan sa'yo. Lahat ng tao ganun na. Ano yun, mag-isa ka na lang sa mundo dahil lang sa isang tao na yun? Hindi ganun, pre. Yung isang tao na yun, ang kalimutan mo at maghanap ka ng mga tao na makakaintindi sa'yo. Tsaka sabi ko nga, it is the universe testing you. Kung hindi mo ito-tolerate yung tao na nanakit sa'yo, gumawa ng masama sa'yo, malalaman ng universe na hindi ka pala pwedeng ganunin. At ang ibibigay niya na sa'yo, iti-testing niya na kung ano yung mga taong gusto sa'yo. Pagka may tao bang mabait na dumating sa buhay mo, papahalagahan mo? Doon makikita yun. Hindi, kung pinahalagahan mo yung mga taong mabait, puro mababait na yung ibibigay sa'yo. Gets niya? Sana naiintindihan niyo yung mga sinasabi ko. Beginner pa ako sa pag ganito kaya alam niyo yun, testing lang, execute, pero we'll get better over time. Every time na ginagawa natin to, pagaling tayo ng pagaling. Ganun na, may progression talaga, compound effect. Kaya execute lang ng execute. Kung alam mo na yung naiisip mo ay may pagmamahal, may linis na intensyon, at you're doing your best, go execute it. Execute. Kilos. Kilos talaga. Eto, mahalaga kasi din yung foundation Kasi nga, this is a lifetime work. Hindi naman siya yung kahit saan mahalaga na may foundation kaya nga ito yung unang episode ko foundation. Spacewide, More Life to All is a community for people who function on love, good intention, and greatness. This is a safe space para sa mga taong merong values na yun. At syempre, meron din tayo na limit. Hindi pwede dito yung mga taong galit, nagsisinungaling, mga negative people. Hindi pwede yun. Kailangan nila na maintindihan na kailangan muna nila maging positive para makapasok sila sa positive community. And Spacewide, More Life to All is a very positive community. Kasi gusto ko naman na yung mga mabubuting tao naman ang maghari sa mundo para sa kapakanan ng lahat. At may ayos natin, 'di ba? Madami kasi madami ng maling propaganda ang nailabas. Yung mga ibang namumuno ngayon ay pangsariling interest lang ang priority sa buhay. At nakakalungkot naman, 'di ba? I'll try my best para
ma-turn around natin na mabubuting tao naman ang maghari, 'di ba? Saya kasi nang mabuti lang eh. Etong space wide, para to sa lahat talaga. Kasi it's a lifestyle eh. Not everyone wants to be rich. Not everyone wants to be simple. Pero I am pretty sure na kahit nasan ka pa sa buhay na to, pag in-apply mo itong love, good intention, greatness, magiging makulay ang buhay mo at ng mga taong nakapalibot sa'yo. Sa mga mayayaman, pagka ginawa nila yon, diba? Mas magiging makulay ang buhay nila. Sa mga namumuhay na simple, magiging makulay din ang buhay nila. Kasi it's a positive thing eh. It's a positive frequency. At ang positive ay unlimited. Pwede kang magkaroon ng plus 1 gazillion, 999 trillion, 800 billion, 468 million, 392,111 na positive. At sobrang ganda nun. Pero kapag negative, di ba ang pangit naman? Merong rock bottom ang negative. Kaya sa positive lang tayo. Kasi unlimited dun. Sobrang ganda dun sa positive. Lahat nakasmile, lahat healthy, lahat pwede mong makausap, lahat meaningful conversation, no judgment. Diba? Ang saya. Ang sarap. At yun yung naiisip ko, na gagawin ko ang lahat. Tatrabahuhin ko kung ano ang dapat kong trabahuhin para ma-inspire ko yung ilan o lahat. Basta focus tayo sa work. Kung may ma-inspire na isa, masaya na, 'di ba? Mina-manifest ko talaga. Kasi kung ano daw yung desire mo, mangyayari at mangyayari with effort and dedication, darating yung panahon na magkakatotoo yung pangarap mo. At naniniwala ako dun. Kaya magkakatotoo itong pangarap ko, kung saan very positive ang buong universe. Ito isipin nyo United Universe. Parang mga Rick and Morty, di ba? May mga aliens doon, tapos meron silang mga sariling specialties. Kumbaga, dito sa Earth, kung ang specialty natin is water, tapos yung iba, specialty nila, very hard material na pang armor, ganon. Kung magiging united yon, lahat tayo, di ba? Makaka-experience ng the best of the best. Kasi ang ano naman nito, ang scale nito, 'di ba? Personal, yun nga, mahal natin sarili natin. Magiging healthy tayo, magiging smart, magiging good sa local, sa community scale. Magiging united kayo, lahat kayo good intention, maayos lahat ng mga produce nyo. Ang goal nyo is to make everyone better every day, di ba? Sa local naman na level, kumbaga dito sa buong Pilipinas, maayos natin yung mga specialties natin, ganun nga, na maayos natin yung lugar natin. Isipin nyo yung mga government nagfa-function sa love, good intention at greatness. Ang ganda ng school system, water system, rail works, mga establishments, education. Lahat ng pondo nagagamit sa kabutihan, sa pag-improve ng technology, pag-improve ng systems, di ba? Tapos sa worldwide level, ganun, we are
we are going to function as one ecosystem. Kung sa ibang bansa ang specialty nila is protein, edi sila ang mag-produce nun. Dito naman sa atin, kung ang specialties natin ay vegetables or fruits, edi tayo ang magbibigay nun. Tapos dahil nga nakafocus tayo sa specialties, yung mga infrastructures natin ay nakadesign to be the best. Edi kung ganun ang lahat ng specialties natin, every country, edi we will receive the best products, the best produce. Tapos dapat lahat ng produce ay safe for people, tapos the best environment para dun sa ginagawa natin, para the best yung outcome. Di ba? Pwede siya sa lahat. Kaya yan ang kahalagahan ng foundation. Day 1 pa lang, alam mo na kung ano yung prinsipyo mo at ano yung mangyayaring effect netong ginagawa mo in the long run. Para hindi ka naliligaw, para meron kang focus. Alam niyo yun, mahalaga kasi yung focus eh. Kasi greatness comes from time, effort. Kung 10 years ka na sa craft mo na nakafocus ka doon, eh sobrang galing mo na. Kaya mahalaga yun na maintindihan natin yung halaga ng pag-specialize. Pero wag yun, specialize, di ba? Dapat naman talaga. Kaya ayun, yan ang Space Wide, More Life to All. At ito ang episode 1. Kung gusto nyo na makasali sa community, comment down Space Wide, More Life to All. At isasali ko kayo. Tandaan ha, kailangan bago kayo makasali ay mag-function kayo sa love, good intention at greatness. Pwede naman lahat. Lahat pwedeng makapasok. Una pa lang pwede na makapasok. Pero once na may ginawa kang negative, tatanggal ka. Kailangan mahigpit tayo sa mga ganyan. Kailangan mahigpit tayo sa mga bad things. Talagang fine kung fine, ban kung ban, para hindi na sila gumawa ng kalokohan simula una pa lang. Maintindihan nila ang kahalagahan ng positive environment at hindi nila ma-disrupt yung positive environment. Para nga kabutihan naman ang maghari sa mundo. Kailangan ganun, malakas na magagaling na mabuti, para yung mga gagawa ng mga kasamaan eh kaya natin silang makontain at matakot sila gumawa ng kasamaan kasi alam nila na malakas yung mga mabubuti at handa tayo na lumaban sa kasamaan. Not the other way around. Hindi pwede yung masasama ang mga namumuno, di ba? Eh di ano na lang, yung mga mabubuti natatakot, imbis na maganda yung resulta ng mundo, eh puro kapalpakan kasi nga masasama sila, eh di wala silang magandang intensyon. Kaya lahat ng ginagawa nila para lang sa sarili nila. At ayoko nun. Gusto ko ito, positive tayo. Mga mabubuti ang maghahari sa mundo at ang mananaig. Eh, mahabang kwentuhan eh. Naka 43 minutes na nga to, 44 minutes na. At madami pa talaga akong gusto ikwento, pero unti-untiin natin. Ito muna yung day 1 at this is a lifetime work naman. Kaya follow nyo ako para everyday mag-upload ako. Makikita nyo kung paano ko gagawin itong Space Wide, More Life to All. Yung in the next 7 days, ito yung day 1. In the next 6 days, puro messages lang ng Space Wide muna. Tapos sa ika-8 day, meron na tayong products na ilalabas. Kaya stay tuned. I-explain ko sa inyo kung paano ko naisip tong Space Wide, ano yung mga ano niya, brand deck. I-explain ko sa inyo yung brand deck niya, kung ano yung
mission, vision, ano yung system, ano yung mga mangyayari in the next days, 'di ba? Para kayo din matutunan nyo kung paano gumawa ng brand, paano gumawa ng business, paano mag-isip, paano ma-inspire, matuto. Kasi ano to marami to Free knowledge ang Spacewide More Life to All. Free knowledge para maalagaan natin ang sarili natin. Tulad ng ano ba yung mga healthy foods, ano ba yung healthy habits, ano dapat yung mga positive thoughts, ano dapat yung proper communication, at yung mga ganong klaseng bagay. Free knowledge yun. Tapos, meron tayong products. Meron tayong apparels. Yun muna yung una, apparels muna. Pero let's see, in the next couple years. Basta ngayon, focus muna sa pag-build ng community, pakalat ng message, at mag-build ng business. Para, kailangan kasi talaga ng pera dahil yun yung currency ngayon at doon umiikot ang ecosystem. Money is a tool. Dahil yung mga funds na kikitain doon, mag-hire tayo ng mga special na doctors, yung mga may specialties about health, positivity, at may mga events, ganun. I-build natin ng maayos yung community natin para sa maganda lahat ng gagawin natin. Ako mismo yung magiging pinaka-example ng anong klaseng buhay ang magkakaroon tayo kapag nag-function tayo sa love, good intention at greatness, para makita nyo kung gaano kakulay ang mundo at ang buhay. Kaya yun na muna ngayon sa day 1. Hindi ako matatapos kakakwento dito talaga. Tingin ko okay na muna yun. At magkita-kita pa tayo sa mga susunod na araw. Mag-ingat kayo palagi. God bless.